Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa Focus in One at inaplento ng distribution business model. Ang best example ko sa inyo, mga taho vendor mga kanegosyo. Focus lang sa taho at inaplento ng distribution. At may nagtrending akong video or content, yung taho vendor nagtitinda sa BGC mga kanegosyo. Bakit kailangan yon? Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Focus in One, taho lang ang tinda. Ang maganda dito sa negosyong taho, mga kanegosyo, yung mga vendor or kunyari ako yung ako yung pinagkukunan nila ng taho. Yung mga kukuha sa akin ng taho bilang distribution, hindi ko pinapasahod. Naka-base yung sahod ng mga taho vendor, depende kung gaano karami yung binibenta nila sa isang araw. Marami silang benta, mas malaki yung kita nila. Konti benta nila, maliit yung kita nila. Nakadepende. So wala silang fix na babayaran sa pagpapasahod ng mga vendor nila. Ngayon, bilang distribution business model, kunyari ako yung pinagkukunan nila ng taho. Ang sasabihin ko, ikaw pumwesto ka dito sa subdivision na to. Subdivision A. Ikaw, vendor 2, dito ka sa subdivision B. Ikaw vendor 3, dito ka sa subdivision C. Ikaw vendor 4, dito ka sa subdivision D. So although may iba din nagdi-distribute ng taho, pero hindi ko sila pupwestuhin sa isang lugar. Ganyan gumagana ang distribution business model mga kanegosyo. At syempre focus in one lang. Kahit may taho na strawberry, iba pang flavor yan, taho pandan, o normal na taho, focus in one pa rin yan kasi taho pa rin yan. Parang hopya lang yan. Hopya na may iba-ibang flavor. Pero focus in one pa rin yun kasi hopya pa rin yung tinda nila. Ngayon, mas lalo yayaman yung may-ari nung pinagkukunan ng taho. Bakit? Kasi scalable na yung negosyo niya. In-scale up niya yung negosyo niya through distribution business model. At wala pa siyang pinapasahod na vendor. Commission based yung mga vendor na kukunin niya. Masipag man, tamad man, nakadepende yung kita nila sa benta nila mga kanegosyo. At wala silang pag-aaway sa mga lugar dahil bawat isa may nakatoka sa kanilang lugar. Ganyan gumagana ang distribution business model. At napaka-importante, focus in one mga kanegosyo. Bakit may nag-trend akong video tungkol sa taho vendor na nagtitinda sa BGC? Dito na papasok yung community ng mayaman. Pag nasa community ka ng mayaman or may pera, syempre karamihan naman nagtatrabaho sa BGC, merong pera, yung iba may foreign, may tourist, yung iba nakatira sa condo, etc. Kung nandun ka sa community ng may pera, yung normal na 20 pesos na benta mo sa taho, pwede mo ibenta ng 50 pesos. So mas malaki yung markup mo, mas malaki yung take home mo. Kaya importante ang market ng mayaman sa pagdinegosyo. Kahit naka-focus in one ka, tulad ko dati, kahit naka-focus in one ako, hindi pala ako naka-focus in one sa sari-sari store tsaka barbecue ang business ko. Kahit walang focus in one yung negosyo kong yun, pero naitayo ko yung sari-sari store ko sa market ng may pera. Ang community yung pinaglilingkuran ko is college student. Yung dati kong pinag-aralan na school. At karamihan ng estudyante doon may pera. Basta malupit yung serbisyo mo, kahit mag-mark up ka ng piso, 5 piso. Kasi sa sari-sari store, pare-pareho lang naman yung bentahan namin eh. Pero ako yung pinakamahal magbenta. Malupit naman yung serbisyo ko. Kasi naging tambayan ng mga college student yung sari-sari store ko.
Kaya kahit mahal ako magbenta, sa akin pa rin sila bibili. At importante ang markup sa pagninegosyo. Kasi yun yung magiging blood ng negosyo mo para mag-continuous pa. At sa mga vendor ng taho na nakapwesto sa may community or market ng mayaman, tulad ng pwesto mo sa McKinley, sa BGC, makakapag-markup ka na malaki. At mas malaki yung take home mo pag nasa community ka ng mayaman. Kahit sa mga unang buwan mo, kahit walang bumibili sa'yo, as long as nakikita ka ng mga tao, kilala ka nila, marunong kang ngumiti, marunong kang makipag-communicate, kahit hindi mo sila kausapin, tamang ngiti ka lang, kahit hindi sila bumili. Eventually, isang araw, bibili din sila sa'yo. Ganyan, kaya importante sa pagninegosyo, kung nagsisimula ka pa lang, focus in one. Siyempre, original content, community ng mayaman, i-scale up yung negosyo natin, tulad ng mga taho na may-ari, in-scale up nila sa distribution business model. In-applyan nila to ng distribution business model, dun lalo lalaki yung kita nila. Kasi pwede na silang kumuha ng maraming vendor na ipopwesto sa iba't ibang lugar. So, mas malaki yung, mas marami, mas malaki yung kita nila. At kung umabot ka sa dulo na video na to, gusto ko malaman yung tumatapos, type mo naman taho, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi o struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Follow nyo na rin ako sa FB, YT, TikTok, bossjepoy.pastrana.tv. Peace!